Breaking news mga kababayan, nako po ito na ang pasabog. Attorney Torion, nagliyab sa galit. Bakit po? Binakbakan po si Ombudsman Boying Rimulya na tila nagiging ICC spokesperson. Grabe mga kababayan. At Marcoleta, sumabog din sa galit. Bakit po? Kung ano-ano kasi ang iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee. Tila kinalimutan ng flood control. At bakit target si Marcoleta ng Ombudsman at ng COMELEC kung ano-ano ang paninira nila. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin si Attorney Torion. Nagliyab ito sa galit. Ito na po. Antindi ng mga ito mga kababayan. Maiba lang po ako dito po sa ICC arrest warrant laban po kay Senator Ronald Bato de la Rosa kasi meron pong komento si Attorney Harry Roque. Sinabi niya po, and I quote, "Your warrant of arrest is out. Huwag ka pa-kidnap. Insist that you have the right to be brought before a Philippine court first." End of quote. Ano po masasabi po ninyo dito, Attorney? Verified, no? May nagsabi sa akin, nandyan na nga, pero hindi rin ako mabigyan ng kopya. So, ang masabi ko lang dyan, salamat po sa information, pero wala pa rin confirmation. Isang tanong ko lang dyan, kasi yung question on jurisdiction is still pending in the appeals chamber. And it would be incongruous, no? Medyo questionable kung mag-issue yung ICC ng warrant of arrest, yung jurisdiction nila is still under question. So, kaya nga, I'm taking it, with a degree of caution kasi wala naman din akong choice. Kung hindi ko rin paniwalaan yan, baka magkatotoo. Madakip yung kliyente ko. Diba? So, si Senator Bato took it upon himself to protect himself kasi may history na kasi itong gobyerno natin. Imagine, pinadakip ang sariling citizen, pinadakip ang sariling national doon sa korting banyaga na hindi na tayo miyembro. At sa na-explain ko na yan, na tayo lamang ang kaisa-isang bansa, no? Na walang procedure, wala tayong legislation to effectuate surrender under Part 9 of the Rome Statute. Lahat po ng mga bansa ay meron silang batas kung paano po i-effectuate, paano i-implementa ang surrender process. I would like to cite an example. Canada, for instance, very detailed. Bago yung warrant of arrest ng ICC doon sa Canada, hindi yun siya effectual kaagad. Dapat magdaan ka muna ng korte doon and magdaan ng proseso. And ang Canadian courts would issue a Canadian warrant of arrest. Ganon din ang proseso doon sa Austria. Sa Austria, daan din sa kanilang mga korte at mag-issue ng warrant of arrest yung Minister of Interior nila. Ganon din sa Germany. Lahat po dadaan ng proseso sa korte bago magkaroon ng German warrant of arrest. Wala pong ICC warrant of arrest doon na effective kaagad. Hindi sila self-effective. Kailangan pa sila i-transform into a local warrant of arrest. And this is also applicable to 50 other states. Kaya nga, overwhelming state practice po na ang cooperation mechanism ay isa sa batas muna, hindi po siya directly effective kaagad. Tayo lamang ang napaka-unique na country na maski wala tayong batas, sinurrender natin si Tatay Digong. Kaya nga, sa pilit kong sinasabi palagi, maski anong English yung gamitin, whether under Article 59 or under Article 89 of the Rome Statute, or whether you will apply Article 8 of the Universal Declaration of Human Rights or under Article 8 and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, bawal po na hindi dumaan sa court process ang ICC warrant of arrest. O nakita nyo mga kababayan, yung iba't ibang bansa, gaya ng Austria, Germany, Canada, meron po silang ginagamit na proseso. Hindi agad nila isinusuko yung kanilang mga citizen. May local arrest, may government arrest, hindi agad na isusuko agad na atat. Nagulat nga ang ICC na bakit nandun agad yung eroplano ni PRRD. Nagulat na lang yung yung mga justices doon But what the hell? Why Duterte is here?
What is the problem in the Philippines? Sabi nung Korte Suprema dun eh. Iatat na atat ngayong gobyerno na isuko si PRRD para buwagin nila ang pamilyang Duterte. Anong makikita mo, anong mahihita mo dito sa bending dalo na ito? Nakita nyo naman, walang justice, puro injustice ang nangyayari. Pinadakip, ginastusan ng 3 trilyon di umano. Kahit walang warrant of arrest, nandun lang sa cellphone ni General Torre na aso. Yun yung sabi ng mga nagmamahal kay PRRD na nasaktan ng husto. Na talagang ginawa nilang moro-moro yung batas ng Pilipinas. Tila na baliwala ang soberanya natin. Tignan nyo. Tignan nyo ang Amerika. Israel. Russia. Diba? Hindi nila magalaw-galaw. Pilipinas atat na atat kasi nga, planado yung nangyari kay PRRD. Tignan yung mangyayari kay Bato. Baka arestuhin na ulit. Diba? Kay Bongo. Tignan nyo mga kababayan kung ano-anong ginagawa nila. Pati si Marcoleta, tinatrabaho nila para wala pong malakas na kakampi si PRRD. Nakita nyo naman yung nangyayari. Kung ano-anong kinakaso kay Marcoleta sa sose niya. Sa dami ng mga magnanakaw dito sa Pilipinas, sa mga buhayan na nagnakaw ng pera natin, pati PhilHealth na 60 billion, 167 billion, nasaan na? Tapos ang gagawin ng mga ito, ng mga bangag na ito, na gustong ipabayad sa atin, ipa-reimburse nila sa atin, tataasan nila yung singil ng tinatawag na premium sa PhilHealth, contribution natin. Kasama sa 2026 budget na 6.7 trillion, yung 60 billion na ninakaw nila, na binulsa nila. Gigigil na naman si The Wonder mga kababayan. Anong sabi ng komento dito? Bangag talaga kasi ang pinuno. Impeach Boying Rimulya. Panahon ngayon walang batas-batas sa kanila, batas-butas. Thank you, Atty. Torion, sa talino nyo. Tama, impeach Rimulya and BBM. Hindi dapat irerespeto ang traitor at magnanakaw sa kaban ng bayan. Lord, protect and help the Philippines. Ako, galit-galit ang mga Pilipino. Nag-uusok ang mga tenga at nagiinit ang ulo sa nangyayari ngayon. Puro pagnanakaw nangyayari, mga kababayan ko. Puro bulsa. Walang project. Puro nakaw. Hindi na pinautang ng World Bank. The most corrupt country in the world, Philippines. Mga investor, wala na. Nagsiuwian na, pumunta na ng Singapore. Kasi nga, sobrang corrupt ng gobyernong ito. Kaya nga po, ginagawa natin dito ngayon, nag-iingay talaga tayo kasi kailangan natin protektahan ng isang Pilipino, ang ating mahal na Senador De La Rosa. Attorney, tama po ba na manggagaling sa ombudsman yung anunsyo na meron ng warrant of arrest ang senador? Hindi po talaga tama yun kasi if you will read Article 11 of the 1987 Constitution, wala yun sa mga duties and responsibilities ng ombudsman. And besides, if you will read Article 87, paragraph 3 of the Rome Statute, yung mga processes po na ganyan, confidential yan. Hindi ko maintindihan bakit nagiging parang ICC spokesperson na si ombudsman, with due respect to him, Ombudsman Rimulya. Kasi supposedly confidential yan. Kaya tuloy, nakapag-isip tayo, baka ginawa yun kaya para matakot si Senator Bato. At natakot na nga. Siyempre, sino ba namang gustong kidnapin at ilagay doon sa banyagang korte? Para yung boto ni Inday Sara sa darating na impeachment complaint na ipafile yung February, liliit na. Yun tuloy ang iniisip namin. I do hope they will forgive us na baka ginawa ito kaya para magliit yung suporta ni Inday Sara sa Senado. Kaya pala. So, ibig sabihin, ipipressure nila si Bongo, si Bato, para mabawasan, maleser yung boto ng impeachment. Mababawasan ng 2. Nako, mga kababayan, matindi itong ginagawa nilang taktika. Ipinagbabawal na teknik ng mga bangag ito.
Kita nyo, pantakip nila sa flood control, anomaly. Mas binigyang pansin ng impeachment ni Sara. Yung pagkakaso kay Bato, kay Bongo, yung kay Marcoleta. Kung ano-ano ginagawa nila mga kababayan, tinatakot nila yung dalawang senador para mabawasan ng boto ang no to impeachment ni Sara Duterte. Para manalo sila at manaig ang kasamaan. Yun ang balak ng mga demonyong ito, mga kababayan ko. Ganyan po kawalan ng batas sa Pilipinas. Sa dami ng magnanakaw, puro magkakakampi ng mga ito, mga kababayan ko. Napakatinding sindikato. Kawawang Pilipinas. Pinagnakawan na. Dinudurog pa. 500 lang ang pang Noche Buena, sabi ni Auntie Claire. Na ngangagbangag ba din, sabi ni Elijah Santos ng Marikina. Diba? Ang daming nanonood sa atin, nasa 5,000 po mga kababayan. Ang tindi po ngayon. Kaya sabi ni Atty. Torion, bakit si Boying nagiging ICC spokesperson na? Na tila ginagawa nilang panakot para magtago si Bato. Kahit sino magtago eh. Ikaw ba naman ipakidnap sa ICC tapos ang lamig-lamig doon? Hindi ka na makapagkape ng Starbucks doon. 'Di ba? Kaya itong si Torion na ito, mga kababayan, matalino ito. Ito yung nilalagay sa Senado. Ito yung dapat manalo, mga kababayan ko. Magaling parang Marcoleta Baka isusunod dyan si Senator Bongo na naman. Si Senator Bongo wala ding choice to protect himself. Walang klarong batas dito to govern surrender. Baka mapilitan ding magtago. Hindi naman fair yan. That is uncalled for. And yung mga taong, they will really be judged harshly in history. See? Ganda. Sabi ko sa inyo, mga kababayan Ganon din yung gagawin nila kay Bongo. Kaya ang gagawin ni Bongo, magtatago rin ito. Hindi na makaboto kay Sara para magno. So, ang mangyayari niyan, mga kababayan, magwawala na ang mga Pilipino. Wala nang hustisya na nangyayari. Diba sila na ang maghahari, mga kawatan ng mga sindikato dito. Kaya nila nilulupig at gusto nilang tibagin si Marcoleta. Tignan nyo, walang nahuhuli na mga big fish. Walang mga puro sapsap, puro hindi kilala. Puro lang, mga tao-tauhan lang na bagman lang. Nasaan yung mga mastermind? Yun yung sabi ni Marcoleta. Ba't ako ang inuhuli nyo? Mga loko-loko kayo. Pinagluloloko nyo, mga Pilipino. Ninakawan nyo na, babastusin nyo pa ng harap-harapan. Ako po. Galit na galit si Marcoleta dito, mga kababayan ko. Attorney, nabanggit po si VP Sara. Meron kasing komento si former Senator Antonio Trillanes na kahit daw maging presidente pa si Vice President Sara Duterte ay hindi niya mapoproteksyonan si Senator De La Rosa dahil daw international commitment na natin yan, attorney. Pataka lang na siya sulti, with due respect to him, no? Taka lang yun. Doesn't he know that even the ICC Judge Prost, no, told us or wrote an article, no, that the surrender aspect under Article 89 of the Rome Statute is a vertical relationship between the ICC and the member states. And this is opposed to the horizontal relationship in extradition, which is a state-to-state equal. Kaya nga horizontal, vertical, doon sa ICC to the member state. Now, if we are no longer a member state, then the only basis by which there is a vertical relationship is through consent. And that consent is exemplified via treaty. Hindi na tayo member ng Rome Statute. Hindi na tayo member doon. So yung vertical relationship absent na. So wala na tayong legal obligation to surrender.
magbasa-basa naman siya para kung may time siya, para malaman niya. Eto nga, I already cited. More than 50 states have already transformed ICC cooperation mechanisms into local statutes. And as a matter of fact, Germany and France amended their constitution in order to, to absorb the surrender procedure of the ICC under Article 89. Tayo lamang ang walang ginawa. From 2011 to 2019, hindi tayo nagpasa ng batas para ma-accommodate itong surrender process. Hindi ba niya alam ni Senator Trillanes na under our 1987 Constitution, yung liberty of abode, hindi mo pwede i-violate yan without court order? Ano bang mahihita mo dito kay Asong Trillanes? Nagpapapansin lang ito kahit purok leader, hindi manalo ito sa Caloocan. Nilampaso nga ito ni Malapitan eh. Kasi nga itong si Trillanes kakampi nila. Alam niya ito, malaki din ang bayad nito. Sabi ni Saldico, nasa listahan din ito mga kababayan ng 51 opisyal ng gobyerno na nakinabang sa trilyones na flood control na pera natin. Kasama dito ang PhilHealth na pera na 60 billion or 167 billion na pinagsamantalahan na ginahasa nila ang pera ng PhilHealth na pwede silang makasuhan ng plunder or malversation, illegal of transfer of money ng PhilHealth at nilagay nila sa National Treasury. Kasama rin dito si BBM dahil pinayagan niya na may transfer ito na sinabi rin ng Korte Suprema ng isang taga-Supreme Court na si Leonin Marbic, mga kababayan, na unconstitutional na pwedeng makasuhan ito at impeachable offense ito. Ang tindi, mga kababayan ko. Grabe na ang ginagawa nila. Di kung dalahin mo siya doon si Senator Bato doon sa sa Netherlands, yung abode niya, yung residence niya effectively changed. Wala pa, hindi man dumaan sa korte. So in effect, there is even a need, some quarters would even advance the idea that there's even a need for a constitutional amendment in order for the surrender aspect to be accommodated within our legal system. So hinahinay siya sa pagsasabi. Baka kailangan lang niya mag-study sa JMC law para malalaman niya itong mga bagay na ito. Yan, Attorney, at sa malinaw. Dito naman po, Attorney, sa isa pang patungkol nga dyan sa warrant of arrest ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kasi merong payo si Senator Robin Padilla kay Senator Bato na wag susuko sa mga dayuhan. Meron po bang nalabag na batas si Senator Robin Padilla dito, Attorney? Wala. Because in the first place, there is no warrant of arrest yet. And besides, that warrant of arrest has not been transformed into a local warrant of arrest. Kung basahin nila Article 3, Section 2, hindi ba nila alam na yung warrant of arrest ang probable cause must be personally determined by a judge? Yan yung requirement ng ating warrant of arrest locally. Ayun nga yung balak ni Trillanes. Magpa-file daw ng ethics complaint kay Robin Padilla dahil nga po sa sinabi niya na wag papahuli sa ICC itong si Senador Bato. Ayun naman si Trillanes, nagngak-ngak. Ipapa-ethics complaint niya daw. Talagang bobo rin itong Trillanes na ito, mga kababayan. Parang ang amo niya, yung ICC at yung Pilipinas, tuta-tuta nila. Ginawa nilang bata-bata. Yung soberanya natin, naging puppet na ng ICC. Naku po, nakakahiya ito. Kaya nga pati World Bank galit na galit na the most corrupt country in the world, Philippines, hindi na pinapautang kasi nga sobrang corrupt ng gobyerno. Dito, meron bang Philippine judge na nag-issue ng warrant of arrest against kay Senator Bato? Wala. So in effect, hindi yan self-effectuating. Hindi yan siya automatically effective dito. I-transform pa yan siya into a local warrant of arrest, probably under Rule 39, Section 48.
before it can be made effective here in the Philippines. So walang nilabag na batas si Senator Robin Hood Padilla po. At least malinaw po. Attorney, isa na lang po on my part bago ko ibalik kay partner MJ. Marami kasi sa ating mga kababayan yun, attorney, na tila parang nawala na ng pag-asa kasi nga yung administrasyon, kitang-kita nila na ginagamit lahat ng makinarya para idiin, usigin yung mga Duterte at yung mga kaalyado ng mga Duterte. Para po sa ating mga kababayan na meron pong ganung mga pananaw, ano po masasabi po ninyo, attorney, sa mga nangyayari po ngayon dito sa ating bansa? Let us continue to pray. Pray to Allah subhanahu wa ta'ala that a miracle would happen, that He will intervene, that something will change for the betterment of our country. Kasi kung wala tayong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala tayong patutunguhan. Tsaka mag-ingay pa rin tayo. Let us assert our rights, no? Hindi lang din tayo mangbastos, no? Kasi kailangan tayo respetado pa rin, kailangan yung respectful pa rin yung mga language natin. So long as we exercise our rights within the parameters of the law, we should do it, and we should always do it and effectively do it without ceasing and without surrendering any of our rights under the 1987 Constitution. Ito lang pong only country, ito lang po ang nag-iisang bansa na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipaglaban natin ito. Kung wala na tayong gagawin, tayo rin ang magsisisi. Tayo rin ang mag-sacrifice. So kailangan, let us continue to exercise our rights, no, responsibly, and let us continue to fight for the betterment of our country. So yan mga kababayan, ano naman sinasabi ng mga kababayan natin na nagdurusa, nagagalit na sa nangyayaring ito, binabastos ang ating pagka-Pilipino. Mabuhay ka. Sabi niya, PRRD, mabuhay ka, ikaw ang best president namin. Walang alam yan si Sundalong Kanin, ang alam lang niya ay tahol lang tahol, ngak-ngak ng ngak-ngak. Nasuhulan na busalan din ang muka ng pera ang bunganga, sabi ni Roy Silagan. Mahirap talaga pag hindi abogado, namuno sa bansa, walang alam sa batas. Naku po mga kababayan ko, nakakahiya. Pagpalain ka pa lalo Panginoon, Attorney Torion, maging senador ka sana para suplakin mo ang mga bobo na ito. Masarap baluto ni Esirimulya, sabi ni Don Chin. Dami nagko-comment. Siyempre alam na dis, umbagsman, maleta man. Sabi ni Momo, oy, sa buwatan yan. Yan ang dahilan, nag-usap ang ICC at si Boying Ying. Halaka. Kaya nga ang gobyerno ng Pilipinas ay law bender, law violator. Ang presidenteng angag-angag. Si Ong-Ong Angag. Naku po. Grabe si Bion Neda. Magpakasaya ka na. Boying Rimulya at kapatid mo. Sa kilos ninyo, hindi na kayo naniniwala sa Panginoon. Will there be a time to judge every deed and God can? God's sovereign judgment is real. Galit na galit yung mga tao. And believe in the saying, reap what you sow. Dapat i-abolish na ang Supreme Court kasi ang the Netherlands ay napala ang ating Korte Suprema. Naku po. Ngayon ko lang napansin ang ombudsman maingay sa media. Naku po, mga kababayan ko. Sa tingin ko si Ombudsman Rimulya ang backing ni Trillanes sa loob ng gobyernong ito. Panahon na ngayon ng paniningil kasi nung panahon nila, ang mga tao parang manok lang na kinakatay araw-araw, walang due process. Naku, nandito mga loyalista nga mga kababayan. Nandito ang loyalista nga nagko-comment na ang hindi manakot ang mga nakaupo ng mga bangag sa gobyerno ng Pilipinas, pugad ng mga kawatan, ganyan kasi pag taog gumagamit ng pulburon, malakas mag-trip sa kalokohan. Diyos ko, hindi na kayo natatakot sa Panginoon. Ang ginagawa nyo? Ang amo nyo si Lucifer. Mga angag-angag sa batas sa Pilipinas. Naku po mga kababayan ko. So yan lamang po ang ating bahagi. Mga mahal ko mga kababayan, mga kapatid, mga OFW, mag-like at mag-share po kayo at mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel.
Ipaglaban natin ang karapatan natin bilang Pilipino. Huwag kalimutan ang issue ng flood control. Kung ano-ano ang kanilang pinapaviral. Keisyo Bato, Bongo, Marcoleta. Kung ano-ano ang iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee, yung BIR. Pero kinalimutan ng flood control, mga kababayan, kung ano-anong ginagawa nila na pinapalutang ng balita. Pero ang flood control, hindi mawawala ito. Nanaginip ako kagabi, mga kababayan, meron na namang magaganap na malaking big rally. Hindi na lang sa Quirino, kundi sa lahat ng kalsada, mga kababayan. Yun yung panaginip ko kagabi na isang pangitain. Pangitain lang ito Ito, sinasabi ko lang, mga ano lang ito, mga pangitain po ng panaginip. Hindi ko sinasabing maniwala kayo. Panaginip lang yun. Kaya ba hindi kayo nananaginip? Hindi kayo, pag natutulog kayo, hindi kayo nananaginip. Hindi kayo tao. So, ang sinasabi ko na, baka ibabash yun, oy, naniniwala ka sa panaginip? Kaya nga panaginip Kayo, naniniwala kayo. Di ba minsan, kati-kati ng kamay ko, nanaginip ako kagabi. Papautangin daw ako ng kapitbahay ko. Natunugan ng kapitbahay mo yun. Di ka na pinautang kasi di ka nagbabayad. Okay? So mga kababayan, ano masasabi nyo dito kay Attorney Israelito Torion na binakbakan itong si Boying Rimulya na tila nagiging spokesperson ng ICI. ICI tuloy. Kasi ICI, bulok din ito Bangag din itong ICI na ito, mga kababayan. Si Trillanes sa Tililing. Kasi nga, gusto niya kasuhan si ethics complaint niya si Robin Padilla. O ano masasabi niyo, mga kababayan ko? Ako si The Wonders Philippines for transparency, for a better democracy. Salamat po, mga kababayan. Yan lamang po ang ating bahagi ngayon. Mabuhay! Huwag niyong kalimutang i-comment kung anong location kayo kasi nagre-reply po ako. Salamat po.